Ang inay mo? Nasa bahay. Nay, andito na tatay. Amparo. Tay, kakatapos lang namin magdasal na sana nga'y dumating kayo. Uy, bait. Ako din, tay, nagdasal. Dasal ka din, bait. Si Fernando. Nangako eh. Darating na yon. Baka nagugutom ka. Konti. Pagahin yung tatay nyo. Sige, Hanggang kailan ba kami maghihintay? Bukas kung walang sagabal sa usapan namin ni Kapitan Rufino, baba kami ng bundok para sumuko. Kung ganon, matutupad na rin ang tinadasal-dasal ko. Alam kong marami akong pagkukulang sa inyo. Itay! Marpo, itay. Fernando. Talagang pinakinabangan na itong panganay ko, Di ba po sabi nyo, na pag wala kayo, o magiging padre de pamilya? Tay, kakain na po kayo. Nakain na ba? Hindi ka na. Kapitan, nandito na sila. Captain Rufino. Commander Sabas. Handa na ba kayong lahat sa pagsuko niyo bukas? Ikaw ang dapat kong tanungin. Baka kayong hindi tumupad sa pangako niyong biyaya para sa akin mga tauhan. Magiging miserable ang buhay nila. Hindi lang tayo makababata, kundi matalik na magkaibigan. At alam mo ng ugali ko, hindi ako nangangako sa anumang bagay na hindi ko nasisiguro. Kilala mo rin ang ugali ko pag ako'y di-Noble Cross. Isang pakiusap lang, Kapitan. Pangalagaan mo sana ang katahimikan ng aking pamilya habang hindi nalulutas ang bagay nito. Ipaubaya mo sa akin ang lahat. Let's go, Ben! Talagang sira ang ulo ng commander mo. Ano mapapala niyo sa gawang pagsuko? Ha? Ang alilain kayo ng may kapangyarihan? Ano? Gusto rin sumuko para makabalik sa kanilang mga pamilya eh. Pamilya. Ngayon ko patutunayan sa inyo na kailanman ay walang sinabi sa akin ang pinuno niyo sa akin. Matagal na magkalaban ng aming pagkat. Sapagkat hindi magkatugma ang aming prinsipyo. Ayaw niyo sumamat pumailalim sa akin. Sapagkat inaakala niya na maaari niyong baguhin ang gobyerno. Sa napakahabang panahon. Tsaka niya naisipan sumuko. Talagang tarantado utak ng amo mo. Tayo na. Pwede ba akong sumapi sa pangkat nyo? Basta't ikaw, pakikinabangan ka eh. O sige, magkape ka muna. May maganda akong sorpresa pakikita sa'yo.
Kapitan, ayon sa kasunduan natin, narito na kaming lahat. Disable! Compadre, marami yun sa mga tauhan natin na nalagas. Marami rin hong sugatan. Hindi talaga makapaniwalang magtataksil si Kapitan Olfindo sa aming usapan. Maaaring mayroon siyang tauhan na tutol sa gagawin natin pagsuko sapagkat mapupunta kay Olfindo ang kredito o karangalan. O maaari din naman natiktikan ni Oro ang balak natin kaya gumawa siya ng paraan para huwag matuloy ang pagsuko natin. Malakas hong kutob ko sa unang posibilidad. Una, marami ho sa ating mga tauhan na ngayon sumuko. At yung pangkat ni Marcial na pinayagan yung tumiwalag kagabi, malakas din hong kutob kong pumanik Uro. Higit naman panganib ang kalagayan natin. Lalong titindi ang operasyon ng army at dumadami ang kalaban natin sa panig ni Oro. Kaya dapat mag-ingat. Ano ang susunod nating hakbang ngayon, compadre? Samahan mo muna ako. Gusto kong ilikas sa aking pamilya. Habang hindi natin nalulutas ang problema ito, sama-sama muna kami dito sa mundo. Palagay ko mababawasan ng konti ang alalahanin ng aking asawa tungkol sa akin. Sabas? Anong ginagawa mo dito? Akala mo siguro asawa mo ko. Umalis ka na! Matagal na ako may gusto natin sa'yo. Biniko mo ako. Hayop ka! Itiwan mo ako! Putas ka! Hayop!
konting bilis mga bata. Kami dumating. Makilala pa tayo. Bakit umangi mo? Sabas, si Amparo. Ha? Itay! Patay na ang nanay, Itay! Tama na mga anak. Halika na, Junjun. Halika na. Anong nangyari? Itay, si Europa may kagagawa nito. Tanginan niya! sa akin. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanya.
Itay! Junior. Itay! Sa gabing madilim, wangis mo'y ituin sa langit, O ilaw, Wila na langit, Alawan mo rin, Tata Amor, inom muna kayo. Salamat, Junior. Junior, Po, bakit ka malungkot? kasi hindi ko na nakikita mga kapatid ko eh. Bayaan mo. Nagpapalamig-lamig lang tayo at hahanapin natin sila. Mapalad pa nga tayo at buo pa ang kubo ng kamag-anak ko eh. Meron tayong natitiran. Huwag kang mag-alala, hahanapin natin. Kuya! Ang tiyang nahilo! Ano? Ang tiyang nahilo! Ha? Dali! Tiyang? Tiyang! Fernando, Delpin, ikaw muna ang bahala rito ah. Tatawagin ko lang si Mang Kiko. Kumusta siya? Masama. Fernando, Tiyang, halika. bakit po Tiyang? Fernando, pakinggan mo. Ang sasabihin ko. Pinag-iusapan ko.
si Mang Kiko na puntahan yung tatlong kaibigan namin ng itay mo para kunin kayo magkakapatid. Chang, pamimigay niyo ba po kami? Nararamdaman ko na hindi na magtatagal ang buhay ko. Nasisiguro ko na parang mga anak ang pagtingin nila sa inyo. Magpakabait sana kayo. Chang! Chang, paparungayin kami. Chang! Mrs. Trinidad, kayo na ho sana ang bahala kay Dolly. Dolly, magpapakabait ka sana, ha? Opo. Mr. Gonzales, alam kong hindi ninyo pababayaan si Delphine. Delphine, magpapakabait ka sana, ha? Opo. Mr. Remorin, kayo na ngayon ang magulang ni Fernando. Nakasalalay sa inyong mga kamay ang kanyang kinabukasan. Iho, huwag mong kalilimutan ang magandang asal. Opo. Ang Kiko. Lalakad na ho kami. Diyos po, Kami naman yung nagpapaalam na. Sige ho. kayo na ho sana ang bahala sa mga bata, ho? Oo. Tata Amor, dito ba natin natatagpuan ang Chang at saka mga kapatid ko? Eh, dito, dinuro ni Badong eh. Magtatanong tayo sa bahay. Tao po! Tao po! Magandang araw po. Gandang araw po naman. Ano po bang may paglilingkod ko sa kanila? Eh, magtatanong lang po. Eh, dito ho ba nakatira si Anita? Yung may alaga hong tatlong pamangkin, si Fernando, Delphine at Dolly. Oho, dito nga ho nakatira si Anita. Pero patay na. Kayo ba ang sasabas na kapatid ni Anita? Hindi ho. Isang matalik na kaibigan ng Sabas. Mangyari kasi, ang sabi ni Anita ay hindi raw niya malaman kung buhay pa o hindi ang kapatid niya si Sabas. Patay na ho. Tata Amor, patay na pala si Chang eh. Asa na mga kapatid ko? Sandali lang ho, may kukunin ako. Oo. Siya ba ang kapatid ni Delphine? Oo. Ito ang bunso. Ganun ba? Mang Amor po, amor. Amang Amor, etong mga papeles na to, pinagbili ho ni Anita na ibigay daw ho kay Sabas. Kung siya'y patay na, sa inyo ko na ho pinagkakatiwala. Eh, tungkol ho kaya saan itong papeles na ito? Dun ho sa mga pamangkin niya ipinampon. Eh, saan ko ho kaya matatagpuan yung mga batang yon? Abay,
Ang balita ko ho, ay tila raw sa Maynila pag-aarali ng mga bata. Ganun ho ba? O sige ho, alis na ho kami. Aba, dito na ho kayo mananghalian. Siya nga ho naman. Huwag na ho, didilimin kami sa daan. Sige ho, kayo ang bahala. Bakit ka naririto? Sumilong ka, mainit ang araw. Tata Amor, pwede mo ako turuan ito? Hindi laruan yan. Madidisgrasya ka. Bakit mo kinuha ito? Magpapaturo ka. Kung sa bagay, kailangan mong matutuhang humawak ng baril para maipagtanggol mo yung sarili. Halika. Nababaguhan ka, pe. Kasi ngayon ka lang nakarinig ng putok. Hindi bale, paglaki mo, magiging mahusay ka rin sa baril, katulad ng tatay mo. Pero, itong tatandaan mo. Itong baril ay gagamitin mo lamang sa pagtatanggol sa iyong sarili at sa mga naapi. At pa, hindi lamang sa baril ka kailangan maging mahusay, kundi sa paghawak din ng araro. Halika! Junior! At ako na mag-aararo at ang mga gulay na pinitas ko ay dal mo na sa bayan. Sige ho. Tagal naman nun. Dadaan din nyo ka mainip. Baka naman si boss ang mainip sa atin. Tagal naman hinihintay natin. Ayan na, pare. Sandali lang. Bakit? Gusto ko na makakausap ni boss. Wala akong pakialam sa boss nyo. Plada to ah. Sandali lang! Ano ba? Pag kinakausap ka, huwag mo kayo tatalikuran, ha? Ano ba talagang kailangan nyo sa akin? Kung ayaw makipag-usap sa boss namin, makipag-inuman ka na lang sa amin. Ano makipag... Ito! Bitawan mo ako! Ilayo mo dito! Yay! Dito, halika! Bitawan mo ako! Ay!
Nasaktan ka ba? Hindi naman gaano. Salamat sa tulong mo, ha? Walang ano man yun. Mukhang hindi ka taga rito, ano? Hindi nga. Taga-ibang ibayo ko. Kaya nga pala, Junior ang pangalan ko. Salamat ulit, Junior. Ako naman si Melinda. Sa susunod, huwag kang lakad ng nag-iisa. Delikado ngayon eh. Maraming mga salbahe. Oo nga eh. Eh, saan ka nakatira? Diyan lang. Itong bahay namin, oh. Daan ka muna. Sa ibang araw na lang. Kasi nagmamadali ako eh. Baka wala na kabutan tao sa palengke. O sige, salamat uli, ah. Alam niyo, malaking bagay talaga yung tinuro niyo sa akin eh. Piruin niyo, 4 yung nakalaban ko. Bagsak lahat. At hindi lang ho yun. May nakilala pa ho akong magandang babae. Eh kung ba iwasan mo ang basa ko, iwasan mo. Baka madiskasa ka pa, lalo mahirap. Maganda na yung tinatawag kang duhag, pero buhay ka naman. Kaya sa tatanghalin kang bayani, isa ka naman patay. Eh, gusto ko nga akong dalawin yung babae na nakilala ko kanina eh. Okay, diyan magsisimula sa akin na ulo mo. Alam mo yung mga babae, yan ang pinagsisimula ng gulo. Tataamor naman. Kaya pala kayo tumandang binata eh. Kaya lang, pati naman ako. Gusto niyo matulad sa inyo. Bata eh. Kung gusto mong ligawan, ligawan mo. Gusto mo lang mo nang dalawin. Bakit pati pang-asawa ko eh, dinudutot mo? Bibiro lang ho ako. Galit naman kayo kagad eh. Oo, utot mo. Ngayon nga ako nangihinayang na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral eh. Kung nanghihinayang ka, di ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo. Ah, hindi na pwede. Matanda na ako eh. Kasi naman, walang maitustos ang tatamor ko eh. Kaya ito, grade 6 lang inabot ko. Lumakay ko sa likod ng araro. Marangal naman ang trabaho magbubukid, baka akala mo. Kahit wala kang pinag-aralan, tahimik naman ang buhay mo. Marami nga dyan na turingan nakatapos, pero bastos naman at hindi marunong makipagkapwa-tao. Eh, ikaw naman, anong year ang inabot mo? Ah, high school. Ay, may bisita ka pala. Magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Maupo kayo. Siya yung sinasabi ko sa'yo nagtanggol sa akin. Ah, ganun ba? Salamat naman. Wala akong ano man yun. O sige, mag-usap muna kay Papa Nicolang itong dala ko. Magandang gabi sa'yo, Melinda. May bisita ka yata. Saan bang planeta galing yan? Huwag mo naman siyang bastusin. Mabait siyang kaibigan. Mabait? Ang ibig mo sabihin eh. Mas mabait pa siya kaysa sa akin? Padre, baka naman tapos ka na. Ako naman. Malayo pa yata uwian mo. Gabi na. Baka matisid ka sa daan. Pare, kahit na ako nakapikit, makakauwi ako. Tsaka yung mga pa ako, may mata rin eh. Kaya hindi ako matitisod. Kaya mabuti pa, hintayin niyo muna ako matapos bago ka makit ng ligaw. Ang dali lang naman eh. May kayabangan ka rin pala, no? Okay? Pagbibigyan kita. Melinda, babalik na lang ako. Sino ba yun? Si George yun. Pamangkin ng hepe ng pulisya rito sa atin. Maraming mga kasamahang halang kaluluwa. Kaya mabuti pa, umuwi ka na. Ayokong mapasubot mapaaway ka eh.
Pamangkin pala siya ng hepe rito eh. Dapat mabait siya. Para naman di napupulaan yung amay niya. Kabaliktaran. Kaya Junior, nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na. Sige. Sige na, oh. Pakisabi lang sa tiyan mo. Alis na ako. Oh, sige. Mawala na yabang niyan. Tara! Sige, buhatin niyo. At iuwi natin sa kanila. Yun ang nga bang sinasabi ko sa iyo eh. Dapat iniiwasan mo ang gulo. Katulad niyan, may koneksyon pa raw kay Hepe ang nakabangga mo. Naku, hindi lalo tayong guguluhin yan. Tata Amor, ayoko talaga ng gulo. Pero habang umiiwas ako eh, para naman tukso lalo lumalapit. Nagtatago kami ng samahan. Dahil gusto namin makatulong sa pagsugpo sa mga kasamaan dito sa ating lugar. Katulad ng nangyari kay Melinda, na pinagtanggol mo, Junior. Junior, pinakikwentro mo kagabi. Yun ang pinuno ng mga sindikato sa bayan nito. Malalakas ang kanilang loob dahil protektado sila ng mga pulis dito. Ikaw lang, Junior, ang pwede sumagupa sa pangkat ni George. Ano ang ibig mo sabihin? Eglis, Junior. Kailangan namin ng katulad niya. Junior, tinitiyak ko sa'yo, hanggang hindi nasusupil ang grupo ni George, hindi matatahimik si Melinda. Hayaan niyo. Pag-iisipan kong mabuti kung sasapi ako sa inyo. Junior, Tata Amor, paano magpapaalam na kami? Ano ngayon ang binabalak mo? Iniisip ko lang. Yung mga pinakikiusap sa akin mga tao ngayon. Ganon-ganon ang nagtulak sa tatay mo. Nagtatag siya ng isang samahan. Ewan ko lamang kung tutularan mo siya. Pero pinaalalahanan kita. Mahirap kalabanin ng mga taong protektado. Katulad ng George na yon. Tata Amor, kung wala maglalakas ng loob, ano mangyayari sa bayang to? Ano mangyayari sa mga kababaihan? Tulad ni Melinda. Ang kabataan. Junior? Junior?
Junior, Melinda, paano mo nalaman ang lugar namin? sinabi sa akin ni Mang Felix. Isa siya sa mga tumulong sa'yo kagabi. O ano, kumusta ka na? Eto, mabuti-buti na. Ayos na. Masama na nga ba ang kutob ko kagabi eh. Sa nangyari sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kung di sa akin, hindi ka magugulpi. Huwag mo na intindihin yun. Talagang ganito eh. Medyo minamalas. Siya nga pala, alis muna ako. Kasi ang pagkaalam ng tiyan ko eh, mamamalengke pa ako eh. Sige. Aray. Aray. Bakit? Ha? Ito, sumakit eh. Saan? Ito, aray. Nabali yata ang buto ko eh. Aray, sa likod. Dito? Oo. Sakit? Oo. Junior, mabuti pa iwasan mo ng pangkat ni George. Alang-alang sa akin. Baka pag nagkataon, hindi lang yan ang mangyari sa'yo. Huwag mo intindihin yun. Pag hindi tumigil o nawala yung George na yan, hindi rin tayo matatahimik eh. Paano kung mapatay ka nila? Bahala na. Di ba bangon ako ulit? Ito naman, puro biro. O sige, alis na ako. Makinantay ako ng tiyan. Sabihin niyo sa mga tartado niyan, lakihan lalagay ngayon. Okay, boss. Sige. Pare, ang obligasyon mo? Pasensya ka na, pare. Wala pa akong kita eh. Matigas ka na ngayon, ha? Nakakatiran lang. Piso? Ganun, ha? Ano mangyayari Halika, dito? dito ko matira. Lalabas ko lang pare. Wala talaga. Dayan, dalawang piso na yan. Wala talaga eh. Magbalikan pa yung mga kasama niyan eh. Sige.
Uy! Ay! Naku, ikaw pala. Masyado ka naman magugulatin. Ko, Naku! Pasensya ka na, nadumi ang mga labada mo. Ulitin ko na lang. Ako maglalaba. naku, wag na. Nakakaya sa'yo eh. Sa inyo naman eh. Pangangako pa kayo ng pagkain eh. O, kabayo na. Sayang lang. Aking pa ako. Ay, ay, ay. Pakin mo. Bukas na lang. O, Danny. Oh, May utang. kano? 100. Tinga. O, tayan na, tayan. Yo, lechon. Pare, ito, adobong kangkong pare. Sarap nito. Ba't tayo magbayad ng utang? Kababayad ko lang kahapon ah. Eh, paano yan? Di bagong utang na naman yan. Siguro kaya hindi ako manakato, dinadaya niya ako. Pinadaya pala, ha? Junior, tama na. Tama na, sabi anak eh. Anak, tama na. Halika na. Halika na. O, bakit? May problema ba? Eh, nakialam na naman si Junior eh. Pinahinto yung saklaan. Talagang walang kadala-dalang Junior na yan, ha? May balak pa yatang palitan ng hepe ng pulisya natin. Sige, uminom kayo. Ako ang bahala umisip ng paraan para matuluyan ang hype na yan. Sige. Huli ka! Basta! Pagkahon mo ako!
Belinda? George. Sumusobra ka na! Bakit ginahasa mo yung babae? Maswerte ka, wala nakakita sa'yo. Chong, may makakita man. Hindi sila makakapalag. Bah, anong ginagawa mo? Hindi ba? Tsaka sa palagi naman, Chong, hindi rin sila magre-reklamo dahil nailibing na yung babae. Wala namang humingi sa investigasyon, di ba? Yan nga ang dahilan kung bakit kinakabahan ako eh. Walang nagdidemanda. Ang ibig sabihin yan, gagantihan ka. Kahit mag-ingat ka. Chong, sa ngayon, wala akong kinakatakutan. Laging handa yung mga bata ko. Kaya, walang makakalapit sa akin. Don't let one mistake keep us apart. I'm not meant to live alone. Turn this house into a home when I climb the stairs. After the key, oh please be there, still in love with me. I'm not meant to live alone. Turn this house into a home when I climb the stairs. After the key, Halika, sayo tayo. Halika, marami akong ticket, oh. Mamaya na. Ano ang pangalan mo? Pagod pa ako, mamaya Ano ang pangalan mo? Alma. Alma? Alma Bonabi. Oh, yun naman pala. Halika na, sayo tayo. Halika na. Mamaya na. Sandali lang, ah. Saan ka ba tapos? Jijingle. Bitaw mo ang baril mo! Bitaw! Bitaw! Tata Amor! Tata Amor! Tata Amor! Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit yan ang ayos mo? Napatay ko si George sa kayong dalawang kasama niya. Ano? Eh, kung kailangan umalis tayo dito, susundan ka lang mayon. Eh, nasaan ang baril mo? Naiwan ko sa pagmamadali ko. Tata Amor, magbalot-balot na ho kayo. Oo.
Amor. Dalihan nyo. Oh, ikaw na magdala niyan. Nandiyan ang baril ko. Oo. Junior! Junior! Pagpahinga naman tayo. Pagod na ako. Pahinga muna ho tayo. Oo, sige. Naku. Talagang iba na itong tumatanda. Naalala ko tuloy yung kaming dalawa ng tatay mo. Maghapot magdamag kaming tinutugis ng mga pulis. Hindi ako napagod ng ganito. Hindi namin iniinda. Siya nga pala, Tata Amor. Hindi pa natapos yung kwento tungkol sa buhay ng tatay ko. Paano ho ba siyang naging commander? Katulad mo rin. Siya ay nakapatay sa pagtatanggol sa mga naapi. Katulad mo rin. Kasama niya akong tumataka sa mga tumutugi sa amin. Paano? Dito na ba tayo? Papalipas ng gabi? Nilala mo ka rin. Halika. Ito'y tatay mo rin yung nagturo sa akin. Tayo doon sa malalim-lalim. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Dalhin ang mga yan. Matagal na kitang pinasusubaybayan sa aking mga tauhan sapagkat kailangan ko ang mga taong katulad mo. Dahil sa pagkakapatay mo sa pamangkin ng hepe ng pulisya, hindi ka nila titigilan hanggat hindi ka nila napapatay. Saan ka magtago? Hahanapin ka nila. Tama si kapatid na Luningning. Kung sasama ka sa amin,
hindi lamang maliligtas ka sa kanila, kundi magsasama pa tayo sa layuning may bagsak ang mga api. Ano ngayon ang pasya mo? Pagbulang yan. Simulan na natin ang pakipaglaban sa mga taong kaaway ng katahimikan. Ako'y matanda na at wala na silbi sa labanan. Pero meron akong maitutulong. Babalik ako sa aking kubo at doon ako magmamanman. Tara! Alis ka dyan! Ano ba? Oh! Nandiyan! Asan ang pera mo? Wala! Pera na! Huwag! Huwag kang mag-alala. Hindi kami makalaban. Maraming salamat sa inyo. Napagkamalan siguro ako. Akala siguro marami akong dalang pera. Pupunta lang naman ako sa kabilang bayan eh. Sa susunod, mag-iingat ka. Huwag kang dumadaan sa mga gantong ilang na lugar. Mas malapit dito eh. Siya nga pala. Ako si Attorney Delphine Gonzales. Kung kailangan mo tulong ko, tawagin mo lamang ako. Tuloy na tayo. Maraming salamat ulit sa inyo, ha. Siya nga pala, kaibigan. Sinong pinagkakautangan ko ng loob? Junior. Junior Sabas. Nasa mga kamay! Diyan! Ano sa mga yan? Go! Diyan! Sabihin niyo sa amo niyo. Nakasagupa niyo. Si Sabas. Kaya!
Mga bata, ibalik yung mga bigas sa kiskisan. Buhat nang mamatay si George, ay humina lang kita namin. Dahil wala kami tagpagtanggol. Tsaka sa pasukalan ko, wala na rin pumupunta. Dahil pinagbabawalan ni Sabas. At tsaka sa mga tauhan natin, marami na mamatay. At saka, Hepe, lumalaban na rin ang mga tindera. Pati na ang mga pundahan. Eh, paano, pinagtatanggol sila ni Sabas. Hayop na Sabas! Uy, shit! Tarantado Sabas yan! Tignan ko kung ano magagawa niya sa bago kong pinasundong alalay. Ah, Hepe, yung bang pinasundo ninyong alalay, mas matapang pa kay George? Hindi lamang matapang, matalino pa. Kailangan daw niyo ako, Hepe. Oro, halika, tumuli ka. Sige. Maupo ka. Ano ba talaga ang kailangan niyo sa akin, Hepe? Gusto ko sanang maging personal na bodyguard kita eh. Depende ho sa kasunduan natin. Alam niyo naman, kagaling-galing ko lang sa loob eh. Jet and jet ako. Kung tungkol sa kwarta ay wala tayong hindi pagkakasunduan, masihan lamang ako sa trabaho mo. Mabuti na yung malinaw kaysa sa malabo. Sabas? O bakit? Mang Sabas, meron ho sana akong sasabihin sa inyo eh. Tungkol sa pagkamatay ng asawa ko. Galing ako sa munisipyo kanina, pero hindi ho nila ako inintindi. Kaya nga ho dito ako nagpunta sa inyo, Mang Sabas. Dahil kayo makapagbibigay ng katarungan sa pagkamatay ng asawa ko. Kilala ho ba niyo kung sino may gagawan? Oo. Kasama ni Oro. Si Bianang at si Lucas. Commander, kilala ko na ngayon. O sige ho, tumuli na kayo. Ako na hong bahala. Salamat ho. Ime, ihatid mo. Junior, mag-iingat ka.
Asa si boss? Ayun. Boss! Bakit? Si Biano at si Lucas niyari. Niyari? Sino yung mare? Si Commander Sabas ho. Commander Sabas? Ayop na buhay ito. Oh, tawagin mo ibang tauhan ko, ha? Hanapin si Commander Sabas. Sige. Siya nga pala, sandali. Yung koleksyon, ha? Asikasuin mo mabuti. Nakakaya kay Epe. Opo, boss. Hoy, Baluga. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Dito lang ho. O, liga rito. Pasayin mo. Pakagabihin tayo ng pagkakit ng bundok, ah. Mag-iingat kayo, Junior. Mga bata ni Hepe yung nadali nyo. Binigyan lang ho namin ng katarungan ng mga taga rito. Tata Amor, mag-ingat din ho kayo. Commander, kaya na. Dito, halika! Bakit? Saan yung mare? Matanda ka. Ha? Tingnan natin. Amor! Sino talaga si Commander Sabas? Anak ko siya. Anak mo, ha? Tarantado! Paano ka magkakanak kay Baug ka? Maniwala ka sa akin, Uro. Talagang anak ko siya. Anak mo talaga, ha? Teka. Tingnan natin. Ayop ka. Sino ka? Sa kapatid. Sino Ningning? Bigas mo ka. Ningning! 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 Bakit? Ano nangyari ka? Sino Ningning? Binihag ang isa sa ating mga kasamahan ni Uro. Ang taong gumugulo sa ating nayon. Sa mga oras na ito, maaari patay na si Tata Amor o pinahihirapan siya. Binukot siya para malaman ang ating pinagtataguan. Sapagkat mula na makasama natin si Junior, nahadlangan naman sa samang gawain ni Uro. Ayokong mapahama kayo sa personal kong pakikipaglaban para mailigtas si Tata Amor. Nakahanda akong tumulong sa'yo. 10 ng ating mga kasamahan. Bayang kong sinisinta, kailan pa makalalaya sa hirap na iyong dinadala, halos mapigtas ang hininga. Bayang kong minamahal, gumising ka sa pagkainlay, bumangon ka, o bayan kong minamahal.
Iniisip mo siguro tungkol sa lakad natin bukas, ano? Huwag mo alalahanin yan. May liligtas din natin ang Tata Amor mo. Iniisip ko kasi kung bakit si Tata Amor ang dinukot. Samantala ako kung kalaban nila. Tinitiyak ko. Patibong yan. Para mabihag nila ako. Eh di pag-isipan natin mabuti ang dapat natin gawin. Kahit anong gawin natin, sigurado maraming madadama at mapapahamak. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. May mangyayari, lalong-lalo na sa'yo. Junior, huwag mo kong alalahanin. Gagawin ko lahat para sa'yo. Sapagkat bayang kong minamahal, gumising ka, bumangon ka, bumangon ka, o bayan kong minamahal. Boss, bakit? Kung si Commander Sabas ay anak ni Commander Sabas, kailangan maligpit ko siya. Commander Sabas! Tingnan ko ngayon ang galing mo. Huwag ka na magtangkang pumorma at makakasa ka. Tumingin ka sa paligid.
Sige, ganyan. Wala. Sige. Wala. Sige. Naku! Doktora, may taong sugatan. Nurse! Bilis, dali oh! Doktora! Halika, tulungan niyo ako. Bilisan niyo, dali! O, doon ka sa may paa, dali, bilis! Bigat! Buhatin niyo, dali! Pasensya na kayo, doktora. Kung di ako nagkakamali. Andito yung taong huliin ko. Ano ho? Teka muna ho, sandali. Sandali lang ho. Sandali lang ho. Grabe ho ang sugat niya. Baka hindi ho siya magising ng buong magdamag. Pakukuha mo nga yung dextrose. Ikaw naman, kunin mo yung mga instrumento. Excuse me. Doktora, Bakit ho? huwag na kayo magkabala. Kukunin ko na siya. At ako nang bahalang paggamot sa kanya. Hindi ko maaari. Ikinalulungkot ko. Pasyente ko na siya. At katungkulan kong pangalagaan ang kanyang kaligtasan. Kung kukunin niyo siya ngayon, baka mamatay siya sa daan. Doktora, may order akong huliin siya. Patay o buhay. Baka masangkot pa kayo sa kaso kung hindi niya siya bibigay sa akin. Hindi ko naman sinabing hindi ko siya ibibigay sa'yo. Kaya lang, hintayin naman natin magkaroon siya ng malay at lakas. Baka hindi niyo kilala kung sinong taong ginagamot niyo. Hindi ko na kailangang malaman pa. Kahit na sino pa siya, meron siyang karapatang mabuhay. Bakit hindi na lang kayo magbantay at hintayin niyo na lang magkaroon siya ng lakas? Mga amor, bago ko tanggapin ang kaso ni Junior, ibig ko munang malaman ang mga pangyayari niya sa buhay. Nabanggit ninyo na hindi naman talaga siyang masamang tao. Bakit siya nagaganyan? Mahaba hong istorya, attorney. Kailangan malaman niyo sinapit ng kanilang mga magulang at kapatid. Siya nga pala. Etong papeles, baka sakaling makatulong. Inainiwanan niyang kanilang tia Anita.
Napuntahan na ba ninyo mga taong nasa sa dito? Hindi ho, attorney. Ako'y matanda na. Tsaka ako'y lumaki sa bundok at sa bukid. Hindi ko alam puntahan yan. Pepe, hindi ganito usapan natin. Lalabas ka na, iwanan mo ako rito, mabubulok ako rito. Kailangan mauna ako lumabas para maasikaso ko yung kaso natin. Mabigat ang laban natin eh. Galing na sa itaas yung order na ikulong tayo eh. Kayo rin, kapag pinibayaan nyo, kahit saan lupalop kayo magtago. Akong bahala sa'yo. Huwag ka masyado mainit. Eh, paano sa Sabas? Makukulong di ba? Siyempre, mga murder case na ipinatong sa kanya eh. Pagkatapos dito, dadalhin siya ng mga sundalo sa Manila eh. Panibagong kaso na naman. Huwag kang mag-alala, makakalabas ka rin. Bukas padadala kita ng baon ha. O siguro lalakad muna ako. Yung baon mo, padadala ko bukas. Doktor, kakailanganin kong tulong mo para tumistigo. Nakahanda ho akong tumulong, attorney. June, kumusta ang pakiramdam mo? Mabuti-buti na ho, Tony. Tata Amor, kumusta ho ba yung mga tauhan ko? Ang mga iba ay namatay. Pero si Linungning, nailibing na mabuti. Huwag ka masyado magdamdam. Baka makasama sa'yo yan. Masakit ang nangyari sa iyong mga tauhan. Pero kami ni attorney ay may magandang balita para sa iyo. Ano ho yun? Ayon sa dokumentong ito, aking sinuri at siniyasan, ay may 3 batang ipinampon. Ang babae ay nampon ni Lourdes Trinidad. At yung isa ay nampon ni Teodoro Remorin. At ang isa naman ay nampon ni Attorney Ruben Gonzales. At ang batang yun ay ako. Napatunayan ko sa dokumentong ito, yung tayong 3, June, Dali. Tayong 3 ay magkakapatid. Salamat naman at nagkatagpo-tagpo kayo. Ang pagkakataon nga naman, dahigang pinagtiyap. Kaya pala nang pinagpipilita kang kunin ng mga sundalo, parang may nagtutulak sa akin na huwag kang ibigay. Ako man, June. Para bang magaan ang loob ko sa'yo nung una tayo magkita. Siya nga pala, nasaan yung sa kapatid natin? Yun lang hindi ko malaman. Hindi ko matyak kung nasaan siya ngayon. Attorney? Teniente, maraming salamat sa iyo at pinagbigyan mo kami sa aming pakiusap. Tayo na.
Boss, padala ni Hepe. Tinapay, may palaman. Salamat ha. The court is now in session. Case number 1934. People of the Philippines versus Sabas de Vera Jr. Now you can sit down. Appearances? For the prosecution, Your Honor. For the defense, Your Honor. Did the prosecutor ready? Ready, Your Honor. And the defense? Ready, Your Honor. Now you can call your first witness. I'll call on Lieutenant Eduardo Rason. Tinatawagan si Teniente Eduardo Rason. Itaas mo ang kanang kamay mo. Ikaw ba ay sumusumpa sa harap ng hukumang ito na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang? Opo. Pura. Teniente, totoo ba na ikaw ang namuno sa mga sundalong nakipagbarilan sa mga masasamang loob sa pangungunan ni Sabas de Vera Jr.? Totoo po. Maituturo mo ba sa hukumang ito kung sino si Sabas de Vera Jr.? Opo. Ituro mo. Ayun po. Totoo rin ba na ang nasa sakdal sa kasong ito ay nakamatay sa tauhan ni Lauro Imperio alias Oro? Objection, Your Honor. The charge against the accused has to be proven beyond reasonable doubt. Whether or not he has committed the crime has yet to be established. Objection sustained. Rephrase your question, Fiscal. Paano mong natiyak, Teniente, na ang nasa sakdal ay siyang nakamatay sa mga tauhan ni Oro? Naglabanan ho ang dalawang pangkat. At marami yung nasawi. Pagkatapos yung mabaril ang ilang tauhan ni Oro, nakita namin si Luning na patay na. Kaya nga ho, hinahabol namin siya hanggang makarating siya sa klinika ni Dr. Trinidad. At doon lang namin nalaman na siya may tama. No questions, Your Honor. If Your Honor please, I would like to call the witness stand. Mr. Lauro Imperio. Tinatawagan si Ginoong Lauro Imperio. Itaas mo ang kanang kamay mo. Sumusumpa ka ba sa harap ng hukumang ito na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang? Opo. Pura. Ginoong Imperio. Totoo ba o hindi na kayo ang dating si Commander Oro? Totoo. Totoo rin ba o hindi na kayo ang naging mortal na kaaway ni Ginoong Sabas de Vera Sr. at naging magkaaway inyong mga pangkat? Objection, Your Honor. The case at bar has nothing to do with Imperio's past. I don't see its connection or relevance to the case. If Your Honor please, if you'll just bear with me a little while longer. Okay, go ahead.
Ang taong ito, ang naging mahigpit na kaaway ni Commander Sabas Sr. Si Lauro Imperio, alias Commander Oro. Ang siyang pumatay kay Commander Sabas Sr. at nagtangkang gumahasa at pumatay sa asawa nitong si Amparo. Sa hindi ko malamang dahilan, nang malaman ng taong ito na ang nasa sakdal ay isa sa mga anak ni Commander Sabas Sr. ay pinagtangka niya itong patayin. Ang nasa sakdal ay isa sa 4 na anak ni Sabas de Vera Sr. At ang taong ito ang siyang pumatay sa kanilang ina. Ang siyang pumatay sa aking ina! Pinatay mo ang babaeng yun. Pinatay mo siya. Pinatay mo ang aking ina! Junior? Buhat mo. Buhatin nyo! Buhatin nyo! Sige! Ito. Junior? 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 Lakasan mo ang loob mo, Junior. May awa ang Diyos.